5 beses akong nanalangin para sa isang lalaki, ngunit puro kamalasan ang binigay mo sa akin. Para kay Bernard, ang sinapupunan ng kanyang asawang si Criselda ay isang bigong makina. Sa isang lipunang tinitingala ang anak na lalaki bilang simbolo ng lakas at karangalan, ang sunod-sunod na pagsilang ng kanilang 4 na anak na babae ay tinuring niyang sumpa. At nang ang ikalimang sanggol ay lumabas na babae pa rin, doon nagsimula ang isang malagim na bangungot. Binalot ng puot at alak ang kanilang tahanan hanggang sa mabalitaan ni Criselda ang lihim ng kanyang asawa. Nakabuntis si Bernard ng ibang babae at ayon sa ultrasound, lalaki ang dinadala nito. Bitbit ang kanyang maleta at mapagmataas na pangarap, tinalikuran ni Bernard si Criselda at ang 5 batang babae ng walang lingon-lingon. Iniwan silang nagugutom sa gilid ng bangin ng kahirapan. Ngunit hindi alam ni Bernard na ang apoy ng kanyang pag-iwan ang siyang magiging metsa ng determinasyon ni Criselda. Sa loob ng 25 taon, hinarap ni Criselda ang mundo ng mag-isa. Mula sa pagiging labandera at maliit na tindera sa palengke, tinaguyod niya ang kanyang 5 malas na anak upang maging mga reyna ng sarili nilang tadhana. Ngayon, si Criselda nang may-ari ng pinakamalaking imperyo ng negosyo sa lungsod at ang kanyang 5 anak ganap ng matatagumpay na profesional, muling magtatagpo ang kanilang landas. Ngunit sa pagkakataong to, si Bernard naman na nakaluhod, may sakit at namamalimos ng awa matapos ubusin at iwan ang mismong anak na lalaki na kanyang hinangad. Isang kwento ng dugong dumanak ng pagsisikap, ng katatagan na isang ina at ng isang gante na hindi dinaan sa dahas kundi sa pagpapakita na ang pamilyang tinapon tulad ng basura ay ang pamilyang titingalain mo ngayon mula sa putik. Isang kwento ng pagbangon, karangalan at tunay na halaga ng pagiging isang ina. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tapat at subaybay dito sa Ayesha TV. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, na muling maghahatid sa inyo na isang kwentong magpapaiyak, magbibigay inspirasyon at magpapatunay sa tatag ng puso ng isang ina. Sinasabi ng pinakamalaking yaman ng isang pamilya ay ang mga anak. Ngunit paano kung ang regalong to mula sa may kapal, tinuring na sumpa ng sarili nilang ama? Ngayong araw, ihahandog ng Ayesha TV sa inyo ang isang obra maestrang pupukaw sa inyong mga damdamin. Sasamahan ko kayo sa paglalakbay sa buhay ni Criselda, isang ina na hinarap ang bagsik ng tadhana, ang lupit ng kahirapan at ang marahas na pagtalikod ng asawang si Bernard dahil lang sa kagustuhan nitong magkaroon ng anak na lalaki. 5 anak na babae ang itinuring na malas at palamunin. Ngunit sa huli, ang mga malas na itong magpapatunay kung sinong tunay na nagwagi sa gulong ng buhay. Ihanda ang inyong mga sarili para sa isang kwento ng pagtitiis, pagbangon at ng isang ganting hindi dinaan sa dahas, kung hindi sa rurok ng tagumpay. Mga kapamilya sa Ayesha TV, narito na ang simula. Ang gabi sa Sitio San Roque ay binalot ng kakaibang lamig. Ngunit sa loob ng maliit, tagpi-tagpi at gumigirepay na tahanan ni Criselda at Bernard, ang hangin ay naging parang lason, marahas, mainit, at puno ng umaalingasaw na amoy ng murang alak. Sa labas, ang walang patid na huni ng mga kuliglig at ang panapanahong kaluskos ng mga dahon ng saging sa dilim, tila isang malungkot na elehiya. Subalit sa loob, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Criselda, kasabay ng mahinang sutsot ng lumang gasera na nagbibigay ng nag-aagaw buhay na liwanag sa silid. Nakahiga si Criselda sa manipis at kupas na banig na nakalatag direkta sa sahig na kawayan. Ang kanyang buong katawan binugbog na matinding kirot, isang pamilyar ngunit palubhan ng palubhang sakit dulot ng kapapanganak pa lamang niya ilang oras na nakalilipas. Walang hilot, walang doktor, walang anuman kung hindi ang sarili niyang lakas at ang tulong ng kanyang panganay na si Angelica upang putulin ang pusod ng sanggol. Sa kanyang tabi, natatakot sa isang lumang sako ng harina na nilabhan ng paulit-ulit hanggang sa lumambot ang bagong silang na sanggol. Ang balat nito mapula pa, may pira-pirasong puting taba at may manipis na hibla ng itim na buhok.
Umiiyak ang sanggol, ang tunog mahina, parang kuting na naliligaw sa ulan. Ngunit sa pandinig ni Griselda ang bawat iyak na yon, marahas na hampas ng tadhana, sapagkat alam niya ang katotohanan. Alam niya kung ano ang kasarian ng bata at higit sa lahat, alam niya kung anong magiging hatol ng kanyang asawa kapag nalaman nito ang totoo. Isang matinding kalabog sa pintong kahoy ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumilikha ng matinis na langit-ngit mula sa kalawanging bisagra at agad nagpagising maging sa apat pang batang babae na natutulog sa kabilang sulok ng silid. Nakasiksik sa ilalim ng isang kulambo, tadtad ng sulsi. Pumasok si Bernard, pasuray-suray, gulo-gulo ang buhok, at ang mga matay namumula hindi lang dahil sa labis na pag-inom, kundi dahil sa matinding puot na matagal nang nag-aabang na sumabog. May bitbit siyang kalahating bote ng brandy sa kanyang kanang kamay, habang kaliwang kamay nakakuyom ng mahigpit. Amoy putik siya, amoy pawis, at amoy ng sunog na pangarap. Humarap siya sa direksyon ng banig. Bawat hakbang niya'y mabigat, nagpapayanig sa marupok na sahig ng kawayan. Tila bawat yabag ay sadyang idinisenyo upang maghasik ng takot sa puso ng kanyang pamilya. Tumingin siya kay Griselda, hindi nang may pag-aalala, hindi nang may lambing na isang asawang nakasaksi sa hirap ng panganganak, kundi nang may matinding pagkamuhi. Ano? Ang unang bulyaw ni Bernard? Ang kanyang boses ay parang kulog na gumaralgal sa maliit na espasyo. Ano na naman yan, Griselda? Huwag mong sabihin sa akin, huwag mo kong subukan ngayon. Di makasalita si Griselda. Ang kanyang lalamunan tuyong-tuyo at ang tayong nagawa niya ay urong kanyang nangangatog na katawan upang mas maikubli ang sanggol sa kanyang dibdib. Pilit pinoprotektahan ng munting buhay mula sa nagngangalit na paningin ng lalaking dapat sana ay magtatanggol dito. Ang mga luha ni Griselda na kanina pa niya pilit pinipigil upang hindi pumatak sa mukha ng sanggol ay tuloy ng umagos ng walang tunog. Bumabasa sa kanyang namumutlang pisngi. Sumagot ka, Leche! Sigaw muli ni Bernard. Sabay sipa sa isang bakanting balde ng plastik sa tabi ng pinto. Lumipad ang balde, humampas sa dingding na amakan. Lumika na isang malakas na tunog na nagpatindi sa iyak ng bagong silang na sanggol. Babae na naman ba? 5 beses, Griselda. 5 beses nating sinubukan. 5 beses akong nanlangin sa lahat ng santo. Nagpakasubsob sa bukid tulad ng kalabaw. Nagtiis sa pambubuska at panunukso ng mga kainuman ko sa kanto. Ang hinihingi ko lang naman isang lalaki. Isang lalaking magdadalang apelido ko. Ang magpapatuloy ng dugo ng mga taga San Roque. Ang magpapatunay na lalaki ako. Ngunit ano tong binigay mo sa akin? Isang pamilya ng mga malas. Puro butas ang bulsa. Bernard, pakiusap, humihikbing pagmamakaawa ni Griselda. Ang boses halos bulong na lamang dahil sa matinding panghihina ng katawan. Anak natin to. Biyaya to mula sa itaas. Walang kasalanan ng bata. Lalaki man o babae, dugo at laman mo rin siya. Huwag mong sasabihin ng ganyan. Biyaya? Ang tawag mo rito biyaya. Humalakhak si Bernard. Isang tawang nakahakilabot, walang katuwiran at puno ng labis na pait. Tinaas niya ang bote ng alak, uminom ng malaki at pagkatapos, tinuro ang sulo kung saan nakasalansan ng 4 nilang naunang anak. Sina Angelica, 10 taong gulang, si Beatrice, 8 taong gulang, si Carmina, 6, at si Diana, 4. Ang 4 na magkakapatid ay magkakayakap ngayon sa loob ng kupas na kulambo, nanginginig sa takot. Ang malalaking mata puno ng luha habang nakamasid sa pamilyar na eksena ng karahasan na unti-unting lumalamon sa kanilang pagkabata. Tingnan mo sila, patuloy ni Bernard. Ang laway ay tumatalsik sa labis na galit. 4 na palamunin na walang gagawin kundi mag-ayos ng buhok. Magpahaba ng kuko at darating ang araw, kukunin ng ibang lalaki para pagsilbihan. At ngayon dinagdagan mo pa ng isa. Isang bibig na naman ang kailangan kong pakainin ng bigas. Anong gagawin ko sa 5 babae? Mapaparami ba ako ng pangkasal sa sityong ito? Ang kailangan ko katulong sa bukid. Ang kailangan ko tagapagtanggol ng pangalan ko kapag matanda na ako. Pero baog ang swerte mo, Griselda. Wala kang kwentang asawa. Isang malaking kamalasan ang dala mo sa buhay ko. Ang bawat salita ni Bernard parang patalim na may kalawang na dahan-dahang sinasaksak at pinaikot sa puso ni Griselda. Hindi niya gustong magkaroon ng 5 anak na babae sa paraang ibig sabihin nito'y sumpa. Para sa kanya ang bawat pagbubuntis ay
Isang banal na yugto ng kanyang pagkababae, bawat silang isang himala na dapat ipagdiwang, ngunit kay Bernard ang kanyang sinapupunan ay tiningnan lamang bilang isang bigong makina, isang pabrika na di makagawa ng produktong may mataas na halaga sa kanyang paningin. Upang maunawaan ang lalim ng sugat at galit ni Bernard, kailangan balikan ang unang taon ng kanilang pagsasama sa San Roque. Si Bernard, nag-iisang anak na lalaki ng isang pamilya ng mga magsasakang walang sariling lupa. Lumaki siyang nakikita ang kanyang amang yumuyuko sa mga may-ari ng lupa at maagang tinanim sa kanyang isip na ang tanging paraan upang mabawi ang karangalan ng kanilang pamilya ay ang pagkakaroon ng sariling hukbo ng mga anak na lalaki na magtatrabaho, lalaban at magtatatag ng kanilang pangalan. Nung bagong kasal pa lamang sila ni Criselda, mahigit isang dekada nang nakalilipas, si Bernard ay isang mapagmahal na asawa. May mga pangarap siya na tila kay daling abutin. Criselda, madalas nitong sabihin noon habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng kanilang unang dampa, habang hinahaplos ang patag pa nitong tiyan. Kapag nagkaanak tayo ng lalaki, tuturuan ko siyang mag-araro kaagad. Gagawin ko siyang sundalo o kaya isang engineer na magpapatayo ng malaking bahay para sa atin. Siyang mag-aahon sa atin sa putik. Noon ay pinanganak si Angelica, ang panganay. Malawak pa ang ngiti ni Bernard. Binuhat ang bata at sinabing, "Ayos lang, maganda siya tulad mo. Sa sunod, lalaki ng kasunod niyan." Ngunit ng sumunod na taon, dumating si Beatrice. Nagsimula ng magbagong ihip ng hangin. Ang mga ngiti ni Bernard naging pilit. Ang mga uwi sa gabi nagsimulang maantala dahil sa pananatili sa tindahan ng alak. Nang dumating si Carmina, ang ikatlo, hindi na sumipot si Bernard sa klinika ng komunidad. Natagpuan siya ni Criseldang natutulog sa kanal, lasing, may mga pasa dahil sa pakikipag-away sa mga taong nanunukso sa kanya na puro babae lang ang kaya mong gawin. Sa ikaapat na anak, kay Diana, tahasang sinabi ni Bernard na malas ang dugo ni Criselda at doon na nag-umpisa ang pisikal na pananakit, mga tulak, mga sampal at mga salitang unti-unting pumapatay sa pagkatao ng kanyang asawa. At ngayon, ang ikalima, ang anak sa buong 9 na buwan ng pagbubuntis ni Criselda ay naging dahilan ng mga luhang palihim niyang iniiyak sa gabi, habang nananalangin na sana kahit sa pagkakataong to magbagong dikta ng kalikasan. Ngunit walang nagbago, ang bata ay isang babae. Pinangalanan siya ni Criselda sa kanyang puso na Elena, isang pangalang nangangahulugang liwanag. Ngunit para kay Bernard ang bata walang pangalan. Ito'y isang basura lamang na dinagdag sa kanyang pasanin. "Umalis ka sa harapan ko, Criselda," malamig na sabi ni Bernard matapos sa mahabang serye ng kanyang pagsigaw. Umupo siya sa nag-iisang lumang silang kahoy sa silid. Hinilot ang kanyang sentido na tila ba siya na ang piaping tao sa mundo. At muling nalagok ang natitirang alak sa bote. "Hindi ko alam kung anong kasalanan ang ginawa ko sa mundong to para parusahan ako ng ganito. Nagtrabaho ko ng maayos, hindi ako nagnanakaw sa kapwa. Bakit pinagkait sa akin isang lalaki? Bakit mo ko binigyan ng gantong uri ng buhay?" "Bernard, ang kasarian ng bata hindi ko yun kontrolado," pilit na paliwanag ni Criselda gamit ang huling lakas ng katawan upang gumapang ng bahagya palapit sa asawa. Sinubukang abutin ang dumi-dumihang pantalon nito upang iparamdam ang kanyang presensya, upang ipaalalang naririto pa rin siya, ang asawang nangako sa kanyang magsasama sa hirap at ginhawa. "Magtulungan tayo, Bernard, kakayanin natin to. Palalakihin natin silang mabubuting bata." Ngunit bago pa man madikit ang mga daliri ni Criselda sa tela ng pantalon ni Bernard, marahas siyang tinulak ng lalaki gamit ang paa nito. Bumagsak si Criselda sa sahig. Napasigaw sa matinding sakit dahil ang kanyang matres ay hindi pa lubos na naghihilom at ang kanyang lingkod ay humampas sa matigas na bahagi ng sahig. Sa kabila ng sakit, ang una niyang ginawa ay iikot ang kanyang katawan upang maging kalasag ni Elena. Niyakap niyang sanggol ng buong lakas upang hindi ito maipit o mahulog sa siwang ng mga kawayan. "Huwag mo kong mahawak-hawakan. Buwisit ka," asik ni Bernard habang tumatayo at pinapadpad ang sarili patungo sa pinto. "Mula sa araw na to, huwag mo kong hihinga ng kahit isang 5 para sa batang yan. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong buhay ng 5 babaeng yan, magpakapagod kang mag-isa.
Maghapon ka mang maglaba o magpalimos, wala akong pakialam. Huwag na huwag mong sasabihin sa aking ama ko ng mga batang yan dahil simula ngayon, panay na ang tingin ko sa inyo. Sa madilim na sulok, ang 10 taong gulang na si Angelica hindi na nakatiis. Sa kabila ng takot na baka saktan din siya ng kanyang ama, lumabas siya sa kulambo, mabilis tumakbo patungo sa kanyang ina. Lumuhod sa basang banig at niyakap si Griselda mula sa likod. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig, ngunit puno ng pagnanais na maging proteksyon sa natitirang piraso ng kanilang pamilya. Sumunod si Beatrice, si Carmina, at maging ang maliit na si Diana na umiiyak na rin ng walang tunog, nakakapit sa relay ng duster ng kanilang ina. Sila ay 5 magkakapatid na babae at isang sugatang ina, nagkakaisa, nagbubuklod sa gitna ng isang bagyo ng puot na nilikha na mismong lalaking dapat sanay haligi at bubong ng kanilang buhay. Humiga si Bernard sa kabilang bahagi ng silid sa ibabaw ng isang lumang papag. Tinalikuran sila at pagkaraan ng ilang minuto narinig niya ang kanyang malalakas at mabibigat na hilik. Isang tanda na ang laso ng alak tuluyan ng pumatay sa kanyang konsensya para sa gabing iyon. Ngunit para kay Griselda walang tulog na darating. Ang bawat sandali ng gabing yon ay naging isang walang katapusang pagbabantay. Tiningnan niya ang kanyang 4 na anak na dahan-dahang nakatulog muli sa tabi niya dahil sa labis na pagod sa pag-iyak. Ang kanilang mga mukha basa pa ng luha at ang mga hiningay paputol-putol. Sa kanyang mga bisig ang sanggol na si Elena ay huminahon na rin, nagsimulang dumede sa kanyang dibdib. Ang gatas ni Griselda halos ayaw lumabas, marahil dahil sa labis na gutom, stress at matinding takot na nararamdaman ng buong sistema niya. Ngunit pinilit niya, inipinikit ang kanyang mga mata at inisip bawat patak ng kanyang buhay na dumadaloy sa kanyang anak. Pinilit niyang maging matatag dahil alam niya wala na iba pang gagawa nito para sa kanila. Habang nakatitig sa dilim ng kisameng gawa sa nipa, nakikinig sa hilik ng kanyang asawa at sa mahinang pagsipsip ng kanyang bunsong anak, may isang bagay ang tuluyang namatay sa loob ni Griselda. Ang kanyang pag-ibig kay Bernard na binuo at inalagaan niya sa loob ng mahigit 1 dekada sa kabila ng lahat ng kakulangan nito ay tuluyan ng natunaw at naging abo sa gabing iyon. Ang pag-asa na baka isang araw magbago to, na baka matutunan nitong mahalin ang kanilang mga anak ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa likod ng pagkamatay ng kanyang pag-ibig, may isang bagong bagay ang sinilang mula sa abo. Isang matigas, malamig at hindi matitinag na determinasyon. Isang panata na hindi nakasulat sa papel kundi nakaukit gamit ang sarili niyang dugo sa kanyang kaluluwa. Darating ang araw, bulong ni Griselda sa kanyang sarili habang dahan-dahang hinahalikan ng basang noo ni Elena sa gitna ng dilim. Makikita mo rin, Bernard. Ang 5 babaeng to na tinawag mong malas. Ang 5 babaeng to na tinapon mo ngayon tulad ng basura. Sila ang magiging dahilan kung bakit mo pagsisisihan ang bawat segundo na pinili mong mabuhay sa mundong to. Titiyakin ko yan kahit upusin ko pang aking huling hininga. Ito ang naging opisyal na simula ng mahabang gabi sa buhay ni Griselda. Isang gabi na magiging mas malagim pa sa susunod na buwan dahil si Bernard sa kanyang matinding obsession na magkaroon ng anak na lalaki ay hindi lamang basta magagalit sa loob ng kanilang bahay. Doon sa labas, sa likod ng bulong-bulungan ng sitio, magsisimula na siyang maghanap ng ibang kandungan, ng ibang sinapupunan na magbibigay sa kanya ng kanyang inaasam. Ano man ang maging kapalit at sino man ang kanyang mapinsala. Ang sumpa ng kagustuhan ni Bernard ay naging mitsa na isang malaking sunog na dahan-dahang tutupok sa huling natitirang pundasyon ng kanilang tahanan. Ngunit hindi alam ng lalaki na sa abong maiiwan ng sunog na yon isang mas matatag, mas matalino at mas makapangyarihang Griselda ang babangon upang ihanda ang pinakamatamis at pinakamalupit na ganti na isusulat ng tadhana. Ang mga sumunod na buwan, matapos isilang si Elena ay naging parang isang mahabang taglamig sa loob ng tahanan ni Griselda. Kahit ang sitio ng San Roque kasalukuyang binubugbog na matinding sikat ng araw ng tag-araw, ang pisikal na init ng panahon ay hindi sapat upang tunawin ang yelo ng kawalang pakialam na namuo sa puso ni Bernard.
Di na umuwi si Bernard sa tamang oras. Kung dati bumabalik siya magkatapos maggapas sa bukid, ngayon lumilipas ang 2 hanggang 3 araw na walang anumang balita sa kanya. Ang maliit na sweldong madalas niyang iabot kay Criselda noon para sa gatas at bigas ay paunti-unti nang nabawasan hanggang tuluyan na ngang natuyo. Bernard, pakiusap, kahit para na lang sa bigas ng mga bata. Habol ni Criselda isang umaga habang nag-aayos ng kagamitan si Bernard paalis ng bahay. Wala nang laman ng lalagyan natin. Si Elena kailangan ng kaunting bitamina dahil madalas tong dapaan ng ubo. Hindi man lang lumingon si Bernard. Sinuot niya ang kupas sa sombrero at sinabit ang kanyang karit sa bewang. Pinambili ko ng mga bagong gamit sa abono. Malamig at maikling sagot niya. Magtiis kayo. Kung gusto niyong kumain, humanap ka ng paraan. Malalaki na sina Angelica, turuan mo silang magtrabaho. Alam ni Criselda na nagsisinungaling si Bernard. Ang mga bulong-bulungan sa kanilang maliit na komunidad hindi maikakaila. Sa tuwing naglalakad siya patungo sa poso upang magigib ng tubig, nakikita niya ang maiilap na tingin ng kanyang mga kapitbahay. May mga pabulong na usapan na biglang napuputol tuwing dadaan siya. Alam ng lahat na isang lihim na siya na lamang hindi pa nakakaharap ng direkta. May ibang pinagkakabalahan si Bernard sa kabilang bayan. Isang gabi, lumipas ang hating gabi, bago laking gulat ni Criselda nang umuwi si Bernard, amoy pabango ng babae. Isang matimis at masangsang na amoy, malayo sa pamilyar na amoy ng alak at putik. Pagod na pagod ang lalaki at agad bagsak sa papag. Nalimutang kunin ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng lamesang kainan. Habang nagliligpit si Criselda ng mga lampin sa madilim na likod bahay, umilaw ang cellphone ni Bernard. Sa katahimikan ng gabi, ang mahinang panginginig ng telepono ay tila ba isang hudyat ng paparating na unos. Lumapit si Criselda, nangangatog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang screen. Walang password ang lumang telepono at agad na sumambulat sa kanyang paningin na isang mensahe mula sa isang di nakarehistrong numero. Sabi ng doktor sa ultrasound kanina, lalaki raw ang baby natin. Tuwang-tuwa si mama. Sobrang excited na rin ako, Bernard. Kailan ka ba luluwas dito sa bayan? Miss ka na namin ng anak mo. Nabitawan ni Criselda ang hawak na palanggana. Ang tubig na may sabon dahan-dahang humalo sa kanyang mga luha sa sahig na kawayan. Ang kanyang pinaka-kinatatakutan, ang bagay na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa gabi-gabi ay isa ng ganap at hubad na katotohanan. May iba nang sinapupunan si Bernard at ang sinapupunang yon ay nagbigay sa kanya ng regalong matagal niyang pinagkait kay Criselda, isang anak na lalaki. Doon sa dilim, habang nakikinig sa mahimbing na pagtulog ng kanyang 5 anak na babae, naramdaman ni Criselda ang mabilis na paglamig ng kanyang kapaligiran. Ang huling hibla ng init sa kanilang tahanan ay tuluyan ng naglaho. Di pinatagal ng tadhana ang lihim na naging lason sa puso ni Criselda. Kinabukasan sumikat ang araw na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Maagang nagising si Bernard, ngunit hindi upang mag-ayos ng mga kagamitan sa pagsasaka. Sa halip, kinuha nitong isang malaking lumang maleta mula sa ilalim ng papag at nagsimulang mag-empake ng kanyang mga damit. Pumasok si Criselda sa silid mula sa kusina, bitbit ang isang mangkok ng mainit na lugaw na walang ulam. Ang tanging nakayanan niyang ihandog para sa almusal. Nang makita ang ginagawa ng asawa, dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok sa lamesa. Ang kanyang puso kumakaba ng napakabilis, ngunit ang kanyang muka na natiling kalmado, isang kalmang nabuo mula sa matagal na pagtitiis. Totoo ba, Bernard? Diretsahang tanong ni Criselda. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw. Ito ay gumaralgal, ngunit pilit na pinatatatag ang kanyang natitirang dignidad. May nabuntis ka sa bayan at lalaki raw ang dinadala niya? Natigilan si Bernard sa paggugupit ng kanyang mga pantalon. Ngunit hindi ito nagpakita ng takot o gulat. Dahan-dahan siyang humarap kay Criselda. Walang kahit isang bakas ng pagsisisi o kahihiyan sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, sagot ni Bernard, walang paligoy-ligoy. Mabuti na rin at nalaman mo na, para hindi na ako nahihirapan magtago. 3 buwan na ang tiyan niya, Criselda, at ang pinakamaganda rito, lalaki ang dinadala niya base sa ultrasound. Lalaki.
ang bagay na hindi mo kailanman maibigay sa akin sa loob ng 12 taon nating pagsasama. Kaya mo ba ako lalamunin ng buhay gabi-gabi? Kaya mo ba itatapon ng mga anak mo dahil lang sa kasarian nila? Patuloy ni Criselda. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa gilid ng kanyang palda. Masisisi mo ba ako? Bulyaw ni Bernard. Binitbit ang maleta at nilakad to patungo sa pinto. Lalaki ang kailangan ko upang mabuo ang pagkatao ko. Doon ako sa pamilyang makukumpletong pangarap ko. Hindi dito sa bahay na to na puro kamalasan at iyak ng mga babae ang naririnig ko araw-araw. Paanong mga anak mo, Bernard? Sa wakas, napasigaw na rin si Criselda. Tinuro ang 5 magkakapatid na ngayon nakatayo sa may pintuan ng kusina. Si Angelica nakayakap kay Beatrice habang si Carmina pilit na tinatakpa ng mga tenga ng munting sa Diana. Sa bisig ni Angelica ay ang sanggol na si Elena na tila nakikiramdam sa bigat ng sitwasyon. 5 bata to, Bernard. Mga anak mo sila. Paano mo sila matatalikuran ng ganun kadali? Tumingin si Bernard sa 5 magkakapatid nang may malamig at walang pusong sulyap. Bahala ka na sa kanila, total mahilig ka naman sa mga babae. Isama mo sila sa pagtanda mo, magtiis kayo sa lugaw ninyo. Mariing sabi niya. Bitbit ang kanyang malaking bag, tinalikuran ni Bernard ang kanyang pamilya. Humakbang siya palabas ng pinto nang walang lingon-lingon, walang huling habilin at walang kaunting habag para sa mga batang humihikbi sa kanyang likuran. Iniwan niya si Criselda na may 5 anak, walang kahit isang 5 sa bulsa at may pusong tuluyan ng dinurog ng kawalan ng katarungan. Ang unang buwan matapos ang marahas na pag-iwan ni Bernard ay naging parang isang walang katapusang bangungot. Ang sitio ng San Roque na dati saksi sa mga pabulong ng panunokso sa kanilang pamilya naging lalong malamig para kay Criselda at sa kanyang 5 anak. Bawat sulok ng kanilang barong-barong nagpapaalala ng kawalan. Ang bakanteng lagay ng bigas, ang amoy ng natutuyong kahoy ng panggatong at ang nakatutulig na katahimikan tuwing sasapit ng gabi. Isang katahimikang di na binabasag ng mga yabag na isang ama, kundi ng tunog ng kumakalam na sikmura ng mga bata. Walang makain ng magkakapatid. Ang kaunting naipong barya ni Criselda mula sa pagtulong sa pag-aani noon ay mabilis sa tuyo sa loob ng unang linggo. Ang bunsong si Elena, na wala pang 1 taon, dinalaw na matinding karamdaman. Dahil sa kawalan ng sapat na nutrisyon ng kanyang ina, ang gata sa dibdib ni Criselda tuluyan nang natuyo at ang bata napilitan na mabuhay sa malamnaw na am. Madalas ang pagsumpong ng ubo at lagnat ng sanggol, at sa bawat iyak nito tila ba unti-unti, hinuhugot ang natitirang lakas sa katawan ni Criselda. Ilang beses pumasok sa isip ni Criselda ang sumuko. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng bintanang amakan at nakatitig sa madilim at walang kasing babaeng langit, naramdaman niya matinding bigat sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang 4 na anak na nakalatag sa banig, mga payat, dugyot, may mga bakas ng tuyong luha sa pisngi at ang may sakit na si Elena na mainit ang katawan. Diyos ko! Bulong ni Criselda. Ang boses niya ay nanginginig sa labis na kawalan ng pag-asa. Bakit naging ganun kalupit ang kapalaran namin? Ano ang kasalanan ng mga batang ito? Para parusahan mo kami ng ganito. Naisip niya sa isang saglit na katahimikan, kahinaan na marahil tama si Bernard. Marahil isa nga siyang sumpa. Marahil ay wala siyang kakayahan itaguyod ang buhay ng 5 kaluluwang ito na pinagkatiwala sa kanya ng tadhana. Ang gilid ng bangin ng kawalan ng pag-asa ay napakalapit at isang hakbang na lamang handa na siyang magpatangay sa dilim. Nanay, isang mahinang bulong ang pumutol sa kanyang mapanganib na pag-iisip. Nilingon ni Criselda ang pinagmulan ng boses, ang panganay na si Angelica, na 10 taong gulang pa lamang ng mga panahong yon, ngunit may mga matang tila nakakita na sa lahat ng hirap ng mundo. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Hawak nito isang baso ng malamig na tubig. Nanay, uminom ka muna po, sabi ni Angelica, habang pilit na umingiti upang pagaanin ang loob ng ina. Gising na po si Elena pero pinainom ko na po siya ng malabnaw na am. Huwag ka nang umiyak, nanay. Malalaki na po kami ni na Beatrice. Tutulungan ka po namin. Tumingin si Criselda sa kanyang panganay at pagkatapos sa 4 pa niyang mga anak.
Nakita niya ang takot at gutom sa kanilang mga mata, ngunit higit sa lahat, nakita niyang pag-asa na sa kanya lamang nakasandig. Sila ang mga batang tinapon ng sarili nilang ama, ngunit sila rin ang mga batang walang ibang takbuhan kundi ang kanyang mga bisig. Doon, sa pinakamadilim at pinakamalamig na bahagi ng kanyang buhay, may isang bagay na nagbago sa loob ni Griselda. Ang matinding kalungkutan na nagpapaiyak sa kanya gabi-gabi, biglang napalitan ng isang naglalagablab na puot. Hindi lamang kay Bernard, kundi sa kahirapang gustong pumatay sa kanyang pamilya. Ang apoy ng determinasyon ay muling sumiklab sa kanyang puso, mas matindi at mas buhay kaysa noon. Hindi, panata ni Griselda sa sarili, habang marahas na pinapahid ng huling luha sa kanyang mga mata. Hindi ko hayaang mamatay sa gutom ang mga anak ko dahil lang sa isang lalaking walang kwenta na naghanap ng ibang sinapupunan. Kung itinapon kami ng mundo, gagawa ko ng sarili naming mundo. Binuhat niya si Elena at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Yun na ang huling gabing nakita ng San Roque si Griselda na isang kawawang biktima. Kinabukasan, babangon siya, hindi bilang isang asawang iniligtas kundi bilang isang ina na handang makipaggera sa tadhana. Kasabay ng pagising ng Sitio San Roque, sa tila walang katapusang hamog ng umaga, bumangon si Griselda na may ibang klase ng lakas. Wala nang panghihina ng isang bagong panganak, ang natira sa kanyang mga ugat ay tindi ng pangailangan na itaguyod ang 5 buhay na ganap ng nakaasa sa kanya. Nagsimula siya sa pinakamaliit at pinakamahirap na paraan. Nilunok ni Griselda ang natitirang huling piraso ng pride. Lumapit siya sa mga kapitbahay na dating tinitingnan siya na may kaunting pagkaawa at pangungutya. Aling Marta, baka may mga labada po kayo dyan. Pakiusap niya isang umaga, pitpit ang isang lumang balde at kalawanging sipilyo sa paglalaba. Kahit magkano lang po, o kaya ibayad niyo na lang na isang takal ng bigas para sa mga bata. Dahil sa kanyang kasipagan at tinis maglaba, dahan-dahang nakilala si Griselda sa sitio. Hindi siya pumipili ng trabaho. Kung walang labada, naglilinis siya ng mga bakuran, nag-aalis ng mga damo sa ilalim ng matinding sikat ng araw o kaya nagtsatsagang magbenta ng mga kakanin tulad ng butchi at biko na inilalako niya sa buong komunidad bago pa magliwanag ang kalangitan. Araw-araw, 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog niya, ngunit tuwing titingnan niya ang kanyang mga anak, tila ba nawawala lahat ng sugat at paltos sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga anak ay ang kanyang naging pinakamalaking katuwang. Si Angelica sa edad na 10 ang tumayong pangalawang ina. Habang wala si Griselda sa lansangan upang magtrabaho, si Angelica ang nagpapaligo sa nakababatang kapatid. Nagpapakain kay Elena ng malabnaw na at nag-aasikaso ng kanilang maliit na dampa. Si Beatrice namang 8 taong gulang pa lamang ang natutong magsaing gamit ang panggatong habang sina Carmina at Diana ang nagwawalis ng sahig. Walang nagrereklamo. Sa kabila ng kahirapan, may nabuong kakaibang disiplina at pagmamahalan sa pagitan ng magkakapatid. Isang hapon, habang naghahatid si Griselda ng mga bagong plansyang damit sa isang malaking mansyon sa kabilang baryo, nakilala niya ang may-ari nito, si Doña Epifania. Ang matandang biyuda ay kilalang may-ari ng ilang pwesto sa palengke ng bayan, ngunit kilala rin sa pagiging strikto at vehikan sa mga tauhan. Griselda, wika ng matanda, habang pinagmamasdan ng maayos, mabango at perpektong pagkakatupi ng kanyang mga damit. Matagal ko nang pinagmamasdan ng sipag mo. Balita ko iniwan ka ng asawa mo dahil puro babae ang mga anak mo? Yumuko si Griselda, ngunit hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa respeto. Opo, Doña Epifania, pero hindi po yun hadlang para hindi ko sila buhayin. Napangiti ang matanda. Nagustuhan nito ang talas ng mga mata ni Griselda at ang katapatan nito sa paghawak ng pera tuwing sinusuklian siya. May bakanting pwesto ko sa tapat ng palengke. Maliit lang, pero magandang pwesto para sa mga grocery o tuyong kalakal. Gusto mo bang hiramin muna ang pwesto? Huwag mo muna akong bayaran sa upa. Magbenta ka at kapag kumikita ka na, doon mo na lang ako unti-unting bayaran. Nanginig ang mga labi ni Griselda. Napatingin siya sa langit, lihim na nagpasalamat. Ito na ang unang malaking hakbang na kanyang hinihintay, ang pagkakataong makaalis sa putik ng San Roque at magsimula ng isang bagong bukas para sa kanyang 5 reyna. Ang maliit at masikip na pwesto sa tapat ng palengke ay naging bagong kanlungan ng pamilya.
Hindi to marangya, gawa lamang to sa kahoy na may bubong na yero na sobrang init tuwing tanghali at maingay naman tuwing umiulan. Ngunit para kay Criselda, ito ang kanyang kaharian. Sa tulong ng paunang kalakal na pinautang din ni Doña Epifania, pinuno niya ang silansa ng mga pangunahing pangangailangan: asukal, kape, mantika, sabon at bigas. Doon sa ilalim ng isang bumbilya na nakabitin sa gitna ng tindahan, sabay-sabay nagbago ang buhay ng magkakapatid. Doon sila nag-aaral sa ibabaw ng mga sako ng bigas, habang si Criselda ay abala sa pagtitimbang ng mga paninda at pag-aasikaso sa mga mamimili. Sina Angelica at Beatrice nakaupo sa gilid, hawak ang kanilang mga lumang kwaderno, pilit na nagsusulat habang binabasa ang kanilang mga leksyon sa gitna ng ingay ng palengke. Nanay, tapos na po ako sa takdang alarin ko. Ako naman po magbabantay sa timbangan, presenta ni Beatrice isang gabi, habang hiniheri naman ni Angelica ang may sakit na si Elena sa isang improvised na duyan na gawa sa kumot na sinabit sa dalawang poste ng pwesto. Dahil sa katapatan ni Criselda, hindi siya nandaraya sa timbang. Laging nakangiti kahit pagod at tapat sa panunukli. Tinagsa ng mga tao ang kanyang tindahan. Ang mga mamimiling na dati sa iba bumibili lumipat sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ang maliit na pwestong yon ay hindi na nagkasya sa dami ng mamimili. Kinuha ni Criselda ang 2 pang katabing bakanteng pwesto. Ang maliit na retail shop naging isang malaking wholesale distributor ng mga produkto sa buong lalawigan. Sa kabila ng lumalagong negosyo, hindi kailanman pinabayaan ni Criselda ang edukasyon ng kanyang mga anak. Tuwing gabi, bago sila matulog sa maliit na kwarto sa itaas ng kanilang tindahan, pinapaupo niya ang 5 batang babae. Tingnan niyo ang mga kamay ko, sabi ni Criselda. Pinakita ang kanyang mga palad na may mga peklat at paltos mula sa mga nakarang taon ng pagbubuhat at paglalaba. Pinangako ko sa sarili ko na ang mga kamay ninyo hindi magiging kasing gaspang ng sa akin. Ang edukasyon ng tanging sandata na di po pwedeng agawin ng kahit sinong lalaki sa inyo. Huwag kayong magpapadala sa matatamis na salita, magsumikap kayo. At hindi siya binigo ng kanyang 5 anak. Ang magkakapatid ay nagpaligsahan sa pagiging pangunguna sa klase. Ang kanilang mga pader na dati amakan lamang na puno ng mga sertipiko at medalya. Lumipas ang mga taon na puno ng pawis at sakripisyo. Si Angelica, ang panganay, nakapasok sa isang kilalang universidad bilang scholar at kumuha ng medisina. Si Beatrice, na may talas ng isip at tapang sa pananalita, pumasok sa larangan ng batas. Si Carmina, na mahilig magkumpone ng mga sirang gamit sa tindahan ng bata pa, naging isang engineer. Si Diana, pumasok sa accountancy upang pamahalaan ang pananalapi. At ang bunsong si Elena, ang batang muntik nang mamatay sa gutom, ay nagpakadalubhasa sa business administration upang tulungan ang kanyang ina sa mas malawak pang plano ng kanilang pamilya. Ang 5 babae na tinuring ni Bernard na butas sa bulsa at palamunin, unti-unting humuhubog ng sarili nilang mga pangalan. Bit-bit ang apelido at dugo ng inang nag-isa sa kanila sa laban. Lumipas ang 20 taon. 20 taon ng walang patid na pagkayod, pagpapaturo ng pawis at madeskarteng pagpapalaki ng negosyo. Sa buong probinsya at maging sa mga karatig lungsod, ang pangalang Criselda ay hindi na nagpapaalala sa mga tao ng isang kawawang ina na iniwan ng asawa sa isang madilim na dampa sa San Roque. Siya na ngayon si Doña Criselda, ang eleganteng may-ari ng isa sa pinakamalaking chain ng supermarket, mga warehouse ng commercial goods at lumalagong real estate sa buong rehiyon. Ang kanyang dating dampa napalitan na isang marangyang tahanan, ngunit higit sa lahat ang kanyang buhay na paligiran ng karangalan. Ang kanyang 5 anak na babae ay ganap na ring matatagumpay, kilalang mga profesional sa kani-kanilang larangan. Wala nang mga dugyot na batang nakaupo sa sako ng bigas. Ngayon, si Angelica ay isa ng tanyag at ginagalang na pediatrician na may sariling klinika. Si Attorney Beatrice ay isa sa mga pinakamatalas at pinakakinatatakutang abogado sa korte.
Si Engineer Carmina ang matikas na namamahala sa mga konstruksyon ng kanilang mga bagong gusali at commercial complexes. Si Diana ang tumatayong Chief Financial Officer na may hawak ng bilyon-bilyong piso ng kanilang korporasyon at ang bunso na si Elena na dating nabuhay lamang sa Malabnaw na ay ang mabilis at matalinong Chief Executive Officer o CEO na nagpapatakbo ng pang-araw-araw na operasyon ng pamilya. Isang gabi, nagtipon ng pamilya sa isang marangyang private hall ng isang sikat na hotel upang ipagdiwang ang ika-55 kaarawan ni Criselda. Ang silid ay napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at ang lamesa ay puno ng mga masasarap na pagkain na dati pinapangarap lamang nilang matikman. Nakaharap si Criselda sa kanyang 5 anak. Lahat sila nakasuot ng mga eleganteng terno, may mga ngiting puno ng kumpiyansa at may mga matang nagniningning sa talino. "Nanay, para sa'yo," nakangiting sabi ni Elena habang iniaabot ay isang mamahaling regalo. Isang susi na isang bagong ari-arian na binili nila para sa kanya bilang pasasalamat. "Salamat sa hindi pagsuko sa amin noong mga panahong itinapon na tayo ng mundo." Naramdaman ni Criselda ang init sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong to hindi natuluhan ng pighati. Ito ay luha ng ganap na tagumpay. "Kayo ang aking pinakamalaking obra maestra. Kayo ang aking pinakamalaking tagumpay," sagot niya habang isa-isa silang niyakap. Ngunit sa likod ng marangyang pagdiriwang na yon, habang tinitingnan ni Criselda ang refleksyon ng kanyang pamilya sa salamin, alam niya may isang bahagi pa ng kwento ang hindi natatapos. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng utang, habang ang kanyang kaharian ay unti-unting umaabot sa rurok ng tagumpay. Doon sa malayo, ang gulong ng buhay ng lalaking nag-iwan sa kanila ay mabilis na pababa patungo sa kailaliman ng kalbaryo, habang ang imperyo ni Doña Criselda unti-unting lumalawak at sumasakop sa iba't ibang lungsod. Ang buhay naman ni Bernard ay dahan-dahang gumuho, tulad na isang bahay na tinayo sa ibabaw ng gumagalaw na buhangin. Ang tadhana ay may sariling timbangan at sa pagkakataong to ang bigat ng kanyang mga nakarang kasalanan ang mismong bumasag sa kanyang kasalukuyan. Ang anak na lalaking kanyang ipinagmalaki, ang sanggol na naging dahilan upang talikuran niya ang kanyang 5 obligasyon sa San Roque, ay lumaking isang matinding sakit sa ulo. Pinangalanan niya itong Bernard Jr. Binuhos ni Bernard lahat ng kanyang pera, oras at pagmamahal sa bata. Lumaki tong laki sa layaw, walang disiplina at naging lulong sa masasamang bisyo habang nagbibinata. Ang pangarap ni Bernard magkaroon ng katuwang sa bukid o isang anak na mag-aangat sa kanyang pangalan na palitan ng katotohanan. Ang kanyang anak na lalaki walang ibang ginawa kundi ubusin ang kanyang mga ari-arian, nakawin ang kanyang kaunting naipon at iwan siya sa tuwing may gulutong kinasasangkutan. Ang babaeng pinalit niya kay Criselda, si Marites, ay hindi rin nagtagal. Nung una, masaya ang kanilang pagsasama habang may lakas at pera pa si Bernard mula sa pagbebenta ng kanyang maliit na lupain. Ngunit nang maubos ang ari-arian ni Bernard dahil sa mga bisyo ng kanilang anak at nang magsimulang manghina ang katawan ng lalaki dahil sa malubhang sakit sa puso at diabetes, unti-unti ring nawala ang tamis ng kanilang relasyon. Isang gabi, matapos sa matinding away, lumaya si Marites kasama ng kanilang anak, bit-bit ang huling natitirang pera ni Bernard. Ngayon, sa edad na 6 na po, si Bernard ay nag-iisa. Naninirahan na lamang siya sa isang maliit, marumi at paupaahang kwarto sa isang siksikang eskinita sa gilid ng bayan. Isang lugar na halos gumuho na ang mga dingding at amoy nabubulok na basura. Ang kanyang mga kamay na dati malalakas, nanginginig na ngayon dahil sa karamdaman. Isang hapon, habang naglalakad si Bernard sa gilid ng highway, pabalik mula sa isang pampublikong butika upang bumili ng murang generic na gamot sa puso gamit ang barya-baryang natira sa kanyang bulsa, biglang huminto ang kanyang mga paa, natigilan siya. Ang kanyang mga mata napako sa isang dambuhalang billboard na nakatayo sa gitna ng intersection. Ito ay isang advertismo para sa isang bagong bukas na mega mall sa lungsod. Sa gitna ng billboard makikita ang isang malaking larawan ng 6 na babae. Sa gitna, nakaupo si Criselda, mukhang napakabata para sa kanyang edad, eleganteng-elegante sa kanyang mamahaling kasuotan at may aura ng isang tunay na reyna.
Sa kanyang paligid nakatayo ang kanyang 5 anak na babae, mga naglalakihang pangalan na ngayon sa bansa bilang mga women of elegance and power. Ang pamagat sa billboard ay malaki at malinaw, "The Leadership of Griselda and Daughters, Building the Future." Nanghina ang mga tuhod ni Bernard. Nabitawan niyang plastic na naglalaman ng kanyang mga gamot at ang mga tableta ay nagkalat sa maruming semento. Ang mga batang tinuring niyang malas. Ang mga batang tinawag niyang palamunin at butas sa bulsa. Sila palang magiging pinakamalalaking pangalan sa buong rehiyon. Ang pamilyang tinapon niya upang maghanap na isang lalaki ay nakatayo ngayon sa tuktok ng mundo habang siya narito sa putik, nag-iisa, may sakit at unti-unting kinakain ng pagsisisi. Ang corporate headquarters ng Griselda Group of Companies ay isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal na nakatayo sa pinakasentro ng business district ng lungsod. Bawat umaga, ang paligid nito ay dinadaluyan ng mga mamahaling sasakyan, mga empleyadong nakasuot ng plantsadong uniforme at mga gwardyang mahigpit na nagbabantay sa seguridad ng buong lugar. Ito ang simbolo ng tagumpay ni Griselda, isang modernong kaharian na tinayo mula sa bawat patak ng pawis at luha ng kanyang nakaraan. Isang maagang Lunes ng umaga, pumasok ang isang makintab at itim na luxury sedan sa driveway ng gusali. Sa loob nito nakaupo si Doña Griselda, suot na isang eleganteng terno na gawa sa mamahaling tela, habang binabasa ang mga ulat ng benta sa kanyang tablet. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa tapat na engrandeng lobby, isang biglang kaguluhan ang naganap sa labas. Isang matandang lalaking may maruming kasuotan, tulasok ang itsura at may hawak na lumang baston ang biglang humakbang palabas mula sa gilid ng mga halaman. Hinarangan niya ang unahan ng sasakyan. Muntik na siyang masagasaan kung di mabilis na nakatapak sa preno ang personal na driver ni Griselda. "Hoy, umalis ka dyan! Sino ka ba?" sigaw ng driver, habang mabilis bumababa ang 2 armadong security guard upang harangin at hatakin palayo ang matanda. "Griselda! Pakiusap, Griselda! Si Bernard to! Tulungan mo ko!" Ang paos at nanginginig na sigaw ng matanda habang pilit siyang tinutulak ng mga gwardya palayo sa pinto ng kotse. Sa loob ng sasakyan natigilan si Griselda. Ang pangalang niyo ay matagal nang hindi binibigkas sa loob ng kanyang marangyang buhay. Dahan-dahan niyang binaba ang hawak na tablet, tumingin sa bintana at nakita ang matandang nakikipagbuno sa mga gwardya. Kahit kulubot ang mukha nito, gulo-gulo ang puting buhok, halatang pinahihirapan ng karamdaman, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga matang dati puno ng puot at pagmamalaki. "Sandali lang, bitawan ninyo siya," utos ni Griselda sa pamamagitan ng intercom ng kanyang sasakyan. Binuksan ng driver ang pinto para sa kanya. Bumaba si Griselda mula sa mamahaling sasakyan. Ang tunog ng kanyang high heels sa makinis sa semento ay lumilikha ng isang malamig at regular na ritmo. Lumapit siya sa matanda, habang ang mga gwardya ay nanatiling alerto sa kanyang gilid. Nang makalapit, lalong nakita ni Griselda ang matinding agwat ng kanilang mga buhay. Ang lalaking naghari-harian sa maliit na dampa sa San Roque. Ang lalaki na nagalit sa kanya at tumawag sa kanyang mga anak ng malas ay narito ngayon sa kanyang harapan. Ukod-uod ang itsura, amoy may sakit at nanginginig sa takot. "Griselda!" Umiiyak na bagsak ni Bernard sa kanyang mga tuhod, direkta sa tapat ng kanyang mga sapatos. "Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Nagkamali ako, Griselda. Napakalaki ng pagkakamali ko." Tiningnan lamang siya ni Griselda nang walang kahit kaunting emosyon sa mukha. Ang kanyang mga mata parang yelo, walang galit, walang puot, ngunit wala rin kahit anong bakas ng habag. "May kailangan ka ba, mister?" Malamig na tanong ni Griselda. Tila ba isang estrangherong nasa kanyang paanan. "Griselda, parang awa mo na. Ang anak na lalaking hinangad ko, ang siyang sumira sa buhay ko. Iniwan ako ni Marites matapos maubos lahat ng ari-arian ko. Ngayon wala na akong matatakbuhan. Wala akong pambili ng gamot at pinalalayas na ako sa tirahan ko." Pagmamakaawa ni Bernard, habang ang kanyang mga dumi pasing kamay, sumubok na abutin ang laylayan ng terno ni Griselda. "Tulungan mo ko. Kahit kaunting barya lang para mabuhay ako. Ama pa rin ako ng mga anak mo, Griselda."
Narinig ng mga empleyadong pumasok sa lobby ang mga salitang yon, ngunit walang sino mang nangahas magsalita. Lahat nakatitig sa nagaganap na eksena, ang pagluhod ng nakaraan sa paanan ng kasalukuyang reyna. Bago pa man makasagot si Criselda, bumukas ng malaki ang glass door ng lobby. Ang tunog ng sabay-sabay at matatag na yabag ang umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo ng gusali. Isa-isang lumabas ang 5 matatagumpay na babae, sina Dr. Angelica, Attorney Beatrice, Engineer Carmina, Diana at ang CEO na si Elena. Nakasuot ng kanilang mga formal na kasuotang pang-opisina, may hawak ng mga folder at tablet at may mga mukhang tila gawa sa marmol sa sobrang seryoso. Ang kanilang presensya naghatid na isang matinding aura ng kapangyarihan na lalong nagpaliit sa natitirang pagkatao ni Bernard. Ang lalaking nakaluhod sa semento napatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata nanlaki sa pinaghalong hiya at matinding takot. Sila ang mga anak na tinapon mo. 20 taon na ang nakakalipas dahil lang sa kasarian nila, Bernard. Malamig ang boses ni Criselda, walang kahit anong galit, ngunit punong-puno ng pinalidad. Mga anak, ang nangangatog at paos na boses ni Bernard habang nakatingin sa panganay. Angelica, anak, ako ito, ang tatay ninyo. Naalala mo pa ba nung maliit ka pa? Patawarin ninyo ang tatay. Humakbang pasulong si Attorney Beatrice. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang kakurap-kurap habang tinitingnan ng matanda mula ulo hanggang paa. Ayon sa batas, sa moralidad at sa natural na takbo ng buhay, nawalan ka ng karapatan na tawagin ang sarili mo bilang ama nung gabing iniwan mo kaming nagugutom sa San Roque para sa isang ultrasound. Saan niya? Bawat salita ay parang hatol ng korte. Wala kaming kilalang ama, mister. Ang tanging magulang na nagpuno sa buhay namin ay ang ina na kasalukuyang nakatayo sa harapan mo. Sunod na nagsalita si Elena, ang bunsong sa Elena na hindi man lang nakaranas na mabuhat ng lalaking to. Ako ang tinawag mong malas at isa pang bibig na palamunin. Ang palamuning tinutukoy mo ang nagpapasweldo sa libo-libong empleyado ng kumpanyang ito. Naramdaman ni Bernard ang isang matinding saksak sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa sakit ng kanyang pisikal na karamdaman. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay parang latigo na nagpabalik sa kanya sa bawat gabing nagmura siya at nanakit dahil sa kanyang kahangalan. Ang 5 babaeng tinuring niyang kahinaan at sumpa ay ang mga dambuhalang padera na hindi niya kayang tibagin ngayon. Sila ang naging kanyang mga hukom at ang hatol ay malinaw. Siya ay isang estranghero sa sarili niyang dugo. Inasahan ni Bernard na sisigawan siya ni Criselda. Inaasahan niyang ipapahiya siya nito sa harap ng maraming tao, ipapakulong o kaya sasaktan physically upang maipaghiganti lahat ng pasa at sugat na iniwan niya noong araw. Handang-handa siyang tanggapin ang marahas na galit nito dahil alam niyang yon ang katapat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit walang sumigaw. Ang tunay na ganti hindi marahas, hindi maingay at hindi bastos. Ito ay ang pagpapakita ng kanyang dating kapangyarihan, wala nang kahit katiting na halaga sa buhay nila ngayon. Bernard, panimula ni Criselda, ang kanyang boses ay kalmado, patag at formal. Ang tonong ginagamit niya sa mga business meeting kapag hindi na kawili-wili ang kausap. Hindi kita sasaktan at hindi ko rin hahayaang mamatay ka sa gutom o sa sakit dito sa tapat ng gusali ko. Hindi dahil sa mahal ka pa namin kundi dahil makakasira sa imahe ng aking korporasyon ang isang pulubi na nakandusay sa driveway ko. Humarap si Criselda kay Diana, ang kanyang CFO, at binigyan to na isang simpleng hudyat gamit ang kanyang mga mata. Mabilis na naglabas si Diana ng isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag. Kinuha ni Criselda isang mamahaling panulat at sumulat na isang halagang sapat para sa isang taong upa sa isang malinis at dissenting apartment kasama ng pondo para sa kanyang mga regular na gamot at pagkain. Inihagis ni Criselda ang tseke sa tapat na nakaluhod na matanda. Ang papel dahan-dahan lumapag sa maraming semento, malapit sa nanginginig nitong mga daliri. Ayan ang tulong na hinihingi mo, sabi ni Criselda, habang tinatanong si Bernard mula sa kanyang kinatatayuan.
Isang huling tulong mula sa isang babaeng walang kwenta at mula sa 5 anak na palamunin. Pagkatapos yan, wag mo na kaming gagambalain muli. Ang makita mo kaming masaya, mayaman at matagumpay habang ikaw ay nag-iisa, may sakit at nabubuhay sa limos, yan ang aking ganti sa'yo. Ang mabuhay ka na alam mong ang mga malas na tinapon mo ang siyang bumubuhay sa'yo ngayon, yan ang parusa mo. Walang nagawa si Bernard kung hindi damputin ang tseke gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig sa labis na kahihiyan at matinding pagsisisi. Ang bawat sentimo ng perang yon ay tila naging baga na pumapasok sa kanyang natitirang dignidad bilang lalaki at bilang ama. Tinalikuran ni Doña Criselda at ng kanyang 5 anak si Bernard. Iniwan nila tong nakaluhod sa malamig na semento, umiiyak at nakayuko. Habang mahigpit na nakakuyom ang nanginginig na kamay sa tsekeng nagpapakita ng kanyang kabiguan. Ang kabiguan ay isang lalaking binuwal ng sarili niyang karangyaan at maling paniniwala. Ang mga empleyado at gwardya dahan-dahang nagbalikan sa kanilang mga gawain, habang ang matanda ay dahan-dahang sumuray palayo. Bit-bit ang perang sumusumbat sa bawat segundong lumipas sa kanyang buhay. Pumasok si Criselda sa kanyang pribadong elevator kasabay ang kanyang 5 reyna. Sa loob ng mabilis na umaangat na glass elevator, walang sino man sa kanilang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata puno ng kapayapaan. Walang bakas ng panghihinayang, tapos na ang huling yugto ng nakaraan. Nang makarating sila sa pinakatuktok na palapag, pumasok si Criselda sa kanyang malawak na opisina. Ang dingding ay gawa sa purong salamin na nakadungaw sa buong silid. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakikita niya ang mga kalsada sa lungsod, ang mga sasakyan at ang malalaking gusali ng ilay pagmamay-ari na ng kanilang korporasyon. Lumapit sa kanyang tabi ang kanyang 5 anak na babae, si Angelica, Beatrice, Carmina, Diana at Elena. Magkakahawa kamay silang tumitig sa abot tanaw. Naisip ni Criselda ang sitio ng San Roque, ang madilim na gabi ng panganganak, ang amoy ng murang alak, ang gutom, ang mga gabing akala niya, tuluyan na silang lalamunin ng bangin ng kawalan ng pag-asa. Ngunit lahat ng luha, sugat at pang-apin ay binato sa kanila noon, naging matabang lupa lamang upang umuspong ang isang imperyo. Napatunayan niya sa buong mundo na ang kasarian ay hindi hadlang sa rurok ng tagumpay. Napatunayan niyang ang katatagan, talino at pagmamahal ng isang ina kayang magpabagsak sa pinakamataas na lipad ng isang mapagmataas na lalaki. Dahan-dahan lumingon si Criselda sa kanyang 5 anak. Ang mga labi sumilay ang isang matamis, malaya at panghabang buhay ng ngiti. Tapos na ang laban. Malaya na sila mula sa anino ng nakaraan. Sila ang nagwagi at ang kanilang kaharian hinding-hindi na muling magigiba. May mga sugat na kahit matagal nang naghilom ay nagiiwan ng peklat, hindi upang ipaalala ang sakit, kundi upang maging patunay na naging tagumpay laban sa laban. 5 taon matapos ng muling pagkikita ni Criselda at Bernard sa tapat ng corporate headquarters, isang tahimik na Sabado ng umaga ang pumuno sa sitio San Roque. Ang dating maputik at liblib na baryo ay sementado na ngayon. Dahan-dahan naabot ng industrialisasyon, ngunit ang amoy ng basang dahon ng saging at ang simoy ng hangin mula sa bukid naroroon pa rin. Isang convoy ng 2 marangyang puting SUV ang dahan-dahan pumasok sa makipot na kalsada ng sitio. Huminto ang sasakyan sa tapat na isang pamilyar na lote, ang lugar kung saan dating nakatayo ang tagpi-tagping barong-barong ni Criselda. Ngayon, ang loteng yon ay pagmamay-ari pa rin ng pamilya, ngunit wala na ang dampa. Pinalitan to na isang moderno, malawak at may katuturang daycare at learning center na pinatayo ng Criselda Foundation. Bumaba mula sa unang sasakyan sa Doña Criselda, suot na isang simpleng linen na blusa at malapad na sombrero. Kasunod niya ang kanyang 5 anak, si Dr. Angelica na may bitbit na medical kit para sa libreng konsultasyon ng mga bata sa sitio. Si Attorney Beatrice na may hawak ng mga legal documents para sa mga libreng seminar sa kababaihan. Si Engineer Carmina ang nag-inspeksyon sa tibay ng gusali, habang sila Diana at Elena naman abala sa pag-aayos ng mga relief goods at scholarship para sa mga kabataan. Nanay, nandito na po ang mga nanay at bata ng San Roque, tawag ni Elena, ang bunso, habang nakaturo sa pila ng mga residente na masayang nag-aabang sa kanila.
Habang nagpapatuloy ang programa, dahan-dahan lumakad si Criselda patungo sa likod ng gusali, kung saan nakatayo pa rin ang lumang puno ng mangga. Ang tanging saksi sa kanyang mga lihim na iyak, 25 taon na ang nakalilipas. Umupo siya sa isang sementadong bangko sa ilalim ng lilim nito. Isang matandang babae ang lumipat sa kanya, si Aling Marta, ang kapitbahay na dati binigyan siya ng nabada kapalit na isang takal na bigas. Criselda, may pag-aalilangang bati ng matanda. Ang laki na ng pinagbago mo, pero ang puso mo sa San Roque hindi nawala. Ngumiti si Criselda at pinaupo ang matanda sa kanyang tabi. Hindi ko pwedeng kalimutan ang lugar kung saan ako natutong lumaban, Aling Marta. Nangumusta ang matanda at sa gitna ng kwentuhan hindi naiwasan ng mabitawan na isang pangalan. Nabalitaan mo ba tungkol kay Bernard? Bahagyang natigilan si Criselda, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga mata. Anong balita sa kanya? Yung perang binigay mo sa kanya noon, sapat na sana para mairaos niyang kanyang natitirang mga taon ng may dignidad. Buntong hininga ni Aling Marta. Ngunit nalaman ng anak niyang lalaki, ninakaw ang natitirang pondo sa bangko ni Bernard at tuluyan siyang tinakbuhan. Pumanaw si Bernard 2 taon nang nakalilipas sa isang pampublikong ospital, nag-iisa, bago siya nalagutan ng hininga. Ang sabi ng nurse, ang pangalan mo at ng 5 anak mo ang huli niyang binanggit, humihingi ng patawad. Naging tahimik ang paligid. Ang hangin ay dumaan sa mga dahon ng mangga, nagdala ng kakaibang lamig. Walang naramdaman na tuwa si Criselda sa narinig, ngunit wala ring lungkot. Ang naramdaman niya ay ganap na pagtatapos ng isang siglo. Ang tadhana ay tapos nang sumulat ng hatol nito. Salamat sa pagbabalita, Aling Marta, simpleng sagot ni Criselda. Lumapit ang 5 magkakapatid sa kanilang ina. Nakita nila ang seryosong mukha ni Criselda, ngunit agad tong napalitan ng init nang makita ang kanyang mga anak. Niyakap na 5 babae ang kanilang ina sa ilalim ng puno ng mangga. Tumingin si Criselda sa langit sa pagitan ng mga sanga. Ang sumpa ng kagustuhan ni Bernard ay tuluyan ng natunaw sa kasaysayan, ngunit ang biyaya ng katatagan ng 5 reynang ito ang mananatiling buhay sa mga susunod na henerasyon. Di lang basta nagbago ang kanilang buhay, binago nito ang kahulugan ng tagumpay sa San Roque. Ang kwento ni Criselda hindi na kwento na isang babaeng iniwan. Ito na ang walang hanggang kwento ng isang inang nagtagumpay. Dito na po nagtatapos ang kahanga-hanga at nakatutunaw pusong kwento ng katatagan ni Criselda at ng kanyang 5 anak dito sa Ayesha TV. Ako pong muli ang nagpapasalamat, ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Napatunayan natin sa nobelang ito na ang tunay na ganti sa mga taong nang api at nang iwan sa atin ay hindi ang pagganti ng masama kundi ang pagpili na maging matagumpay, matatag at malaya mula sa anino ng nakaraan. Sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay at listeners na walang sawang sumasama sa bawat kabanata ng ating mga kwento, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong mga komento at sa pagbubukas sa inyong mga puso sa mga aral na hatid ng Ayesha TV. Kung kayo may kasalukuyang nakakaranas ng matitinding bagyo sa inyong pamilya o sa buhay, nawa ang kwento ni Criselda ang magsilbing paalala na walang permanenteng dilim. Hanggat may determinasyon at tiwala sa may kapal, may pag-asa tayong bumangon at magtagumpay. At isang napaka-espesyal na pagpupugay at pagbati para sa ating mga makabagong bayani, ang ating mga kababayang OFW na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam po namin marami sa inyo, katulad ni Criselda, ang nagtitiis sa lungkot, puyat at pagod malayo sa inyong mga mahal sa buhay para lang itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga anak. Marahil ang ilan sa inyo nakaranas din ng kawalan ng katarungan o iniwan din ng mga taong inaasahan ninyong magiging katuwang ninyo sa buhay. Huwag po kayong susuko. Ang bawat patak ng inyong pawis, ang bawat sakripisyo ninyo sa ibang bansa ay ang matabang lupa kung saan lalaki ang tagumpay ng inyong pamilya. Kayo ang buhay na patunay na ang pagmamahal ng isang magulang kayang mag-usad ng bundok. Saludo po ang Ayesha TV sa inyong katatagan at kadakilaan. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muling kwentuhan, ito po ang inyong lingkod, Miss Sandra. Manatili tayong matatag, maging mabuting tao at pagpalain po tayong lahat ng may kapal.